Ang pumatol, kumunsinte sa tanga o sa laging umaasa, mas lalong tanga. Parang nalugi ang itsura. Hindi dahil kulang ang ibinibigay ng Diyos na grasya sa inyo, kundi dahil kahit hindi na ninyo obligasyon, sinasakop pa ninyo. Kundi dahil nagpapaabuso kayo o tayo sa mga palaasang tao. Ang taong mabait, matalino. Ang kabaitan ay hindi katangahan. Huwag nating konsintihin ang pagiging tanga o palaasa ng iba sa atin. Ang isa po sa mga ginuntuang aral na makukuha natin sa ating Ebanghelyong napakinggan ay ang katotohanang may mga bagay na hindi po pwedeng ipahiram o ibigay. Kaya may mga bagay din na hindi pwedeng hingin at hiramin. Katulad na lamang ng relasyon natin sa Panginoon natin na siyang magliligtas balang araw sa atin. Ito yung sa palagay ko pangunahing sinisimbolo ng langis sa talinghagang napakinggan natin. Kasi pag sinabing personal na relasyon sa Diyos, nakikilala natin siya at tayo'y nakikilala niya. Yun yung personal, malalim na pagkakilala. Dapat meron tayong personal na ganyan. Hindi natin ito po pwedeng iasa sa iba sapagkat pagdating ng panahon, haharap tayong mag-isa sa Kanya. Mahalaga yung pinagdarasal tayo ng iba, nagsisimba yung iba at pinagdarasal tayo. Mahalaga na nagpapakabuting tao ang mga taong malapit sa atin, makatutulong ang lahat ng ito sa atin. Pero dapat tayo ganun din. Tayo nagdarasal, nagsisimba din, nagpapakabuting tao rin. Besides, maliwanag yung itatanong daw ng Panginoon sa atin sa wakas ng buhay natin. Pinakain mo ba ako? Pinainom mo ba ako? Dinalaw mo ba ako? Personal yun. Hindi itatanong, pinakain ba ako ng nanay mo? Pinainom ba ako ng magulang mo? Dinalaw ba ako ng kapatid mo para sa'yo? Nag-proxy ba sila para sa'yo? Walang ganun, Mars. Dapat tayo yung nagpainom. Dapat tayo yung dumalaw. Dapat tayo yung nagpakain kay Kristo sa pamamagitan ng ating kapwa-tao. Walang proxy sa relasyon natin kay Kristo. Ito ang dahilan kung bakit kahit pari ako, halos araw-araw nagmimisa ako, araw-araw nagdarasal ako, at nagpapakabuting tao naman ako, nire-remind ko pa rin ang pamilya ko, mga magulang ko, kaibigan ko, kapatid ko. Magdasal pa rin kayo, ha? Magsimba pa rin kayo, ha? Magpakabuting tao pa rin kayo, ha? Dapat may sariling langis, oil tayo. Hangal yung 5 dalaga sa Ebanghelyo sapagkat hindi sila nagbaon ng sarili lang langis. Bakit sila hangal? Bakit sila tanga? Alam naman nila pare-pareho base sa kanilang kultura na po pwedeng ma-delay ang pagdating ng lalaking ikakasal. So nakita nyo na alam naman nila yan eh. Yung 5 nga, alam din nila. Dangan nga lamang talagang irresponsable sila. Umaasa lamang talaga sila. 5 nga kontra 5, baka nga nag-usap-usap pa yan. 5 silang magdadala. Okay yun, 5 rin tayong wala. Umasa na lang tayo sa kanila. So nakita nyo na, napaka-irresponsable. Kung hindi tanga, kung hindi hangal. Bukod pa sa, alam naman nila na may mga bagay tulad ng langis na yon na hindi na po pwedeng hiramin o hingin. Alam din man nila, ito para sa mga taong umaasa palagi, ha? Alam nyo naman din sigurado pare-pareho na yung mga taong inaasahan ninyo, hindi laging malakas, hindi laging nasa itaas, hindi laging meron. Kaya katangahan kung aasa ka na lang sa kanila habang panahon. On the other hand, matalino naman yung counterpart na 5 dalaga. Bakit? Nagdala sila ng langis. Bukod pa sa ilawan nila, madiskarte sila, responsable sila, may foresight sila. Ito yung mga breadwinners ng pamilya. Ayan. Pero mga breadwinners, makinig din kayo sa sasabihin ko, kayo yung 5 dalagang matalino. Pero alam nyo ba sa Ebanghelyo, yung 5 matalinong dalaga, pwede rin naging tanga.
kung yung paghingi ng 5 hangal ay pinagbigyan nila. Listen to this, ha? Be with me, breadwinners. May kasabihan tayo, yung pumapatol sa loko-loko, mas loko-loko. May pinsang buo yan. Base sa ating pinag-uusapan, anong kasabihan ng pinsang buo niyan? Ang pumapatol sa tanga. Pag sinabing tanga sa konteksto ng ating pinag-uusapan, ha? Yung palaasa, kahit pwede namang dumiskarte, mag-ambag kahit papaano, wala sa sarili nila. Yun yung tanga sa pinag-uusapan nating konteksto, ha? O ito yung pinsang buo. Nang kapag ang pumatol sa loko-loko ay mas loko-loko, ang pumatol, kumunsinte sa tanga o sa laging umaasa, mas lalong tanga. Yung patuloy kang nagbibigay, yung lahat na lang ibinigay mo, gayong pwede naman itong mag-ambag kahit papaano, magtrabaho, kinukonsinti mo. The foolish ones think that the wise ones are their provisions. Katangahan yan. But when the supposedly wise ones would agree to that opinion, mas lalong katangahan yun. Naniniwala ako na ang Diyos hindi naman magkukulang sa pagbibigay sa atin ng biyaya. Pero, hindi naman siguro to the extent na ibibigay pa rin sa atin ng Diyos lahat kung tayo ang magiging dahilan ng katangahan ng mga taong lagi na lamang tayong inaasahan. May mga breadwinners dito sa mga nanonood sa atin ngayon. Pag tiningnan mo, nako, stress na stress ang itsura, pagod na pagod ang itsura, broke ang itsura, parang nalugi ang itsura. Hindi dahil kulang ang ibinibigay ng Diyos na grasya sa inyo, kundi dahil kahit hindi na ninyo obligasyon, sinasakop pa ninyo. Kundi dahil nagpapaabuso kayo o tayo sa mga palaasang tao. Kung naging irresponsable sila na hindi mag-alaga sa kabuhayan sa meron sila, kaya sila sa atin naging palaasa. Sinasabi ko po sa inyo, kung sinayang nila ang langis nila, sasayangin din nila ang langis natin. Sasairin nila ito nang walang pakundangan sa atin kung patuloy natin silang kukonsintihin. Yung iba ang problema, droga. Yung iba ang problema, bisyo. Ikaw na nagpapaabuso, yun ang problema mo. Papatayin ka nito. Papatayin ka ng mga bagay at ng mga tao to whom and to which you can't say no. Kahit nga si Kristo, hindi naman lahat ng problema sinilusyonan niya. Nang siya magkatawang tao sa mundo. At sa wari ko, sa pagbabasa ko sa Bible, parang wala naman din siyang mayat mayang pinupuntahan, partikular na taong sinustain na tinutulungan. Alam niyo yun, isang tao lang, lagi siyang nandyan, lagi niyang tinutulungan niya. Kumusta ka na? Ayos ka pa ba? Yung mga bulag, yung mga pingkaw, kahit yung mga binuhay niyang patay, basta binuhay kita. Basta pinagaling kita. Magtrabaho ka na. Magsikap ka na. Kung si Kristo, ganon, tayo ang hindi magiging ganon, katangahan yun. Parte ng pagiging matalino ay ang pagsabi ng no. Para malaman din natin kung sino yung mga taong umaabos. Kasi yung mga taong palaasa sa atin, they won't say no. They won't say no. Hanggat may nakukuha sila sa'yo. Kahit kaya na nila, they won't say no. Hanggat may ibinibigay ka sa kanila. Hindi masamang tumulong, maging matalino lang tayo sa pagtulong. 2 bagay. Una, huwag tayo ang maging dahilan ng katangahan ng iba. Again, yung katangahan, yung pagiging palaasa. May talent ka naman sila na umaasa. May diskarte ka naman, di ba? Laki ng katangahan. Ba't di ka magtrabaho kahit pa paano? Ba't di ka dumiskarte kahit pa paano? Ba't di ka magtipid kahit pa paano? Huwag tayong maging accomplice sa pang-aabuso ng mga ito. Parang tayo pang nagbibigay ng lason sa kanila at ang lason sa atin nila pinapainom pa. Alam po ninyo ako, hindi pa ako nakapag-a-abroad ng mag-isa. Yung ako lang talaga at ayoko rin naman. Kasi hindi ako sanay. Nasanay ako sa napakarami, hindi ko na mabilang, na mga trips ko sa abroad na ibang nag-aasikaso. Mula sa pagbili ng ticket, flight, saan, kailan magbo-board,
Saan-saan pupunta? Saang hotel? Pati minsan kung saan kakain. Basta nagbibigay ako ng pera, nag-chip in ako. Sila bahala. Kaya ayoko mag-abroad ng isa, hindi ko kaya. O, nakita niyo yung reaction niyo? Iba sa inyo, lalong-lalo na yung sanay na mag-abroad nag-iisa. Parang umingiti kayo. Pero sa loob-loob niyo, parang sinasabi niyo patungkol sa akin, tanga-tanga mo. Kasi nga, madali lang sana, di ba? Pero hindi ko magawa. Kasi, laging palaasa ako sa iba. Kapag tayo, hindi natin tinuturuan na tumayo sa kanilang sariling mga paa, ang mga taong sa atin ay umaasa, tinuturuan natin sila na maging tanga. Parang magulang na hindi tinuturo ang tumayo at maging responsable ang kanyang anak, parang asawa na hindi pinapabaya ang dumiskarte ng sarili at lumabas ng bahay na mag-isa ang kanyang kabiyak nang hindi ka siya kasama. Parang anak na inaako na ang lahat mula sa sustento sa magulang, elektrisidad, tubig, kabuhayan ng kapatid, matrikula ng pamangkin, nang hindi nagdedemand mula sa iba ng kahit konting pagtitipid at ambag. Hindi katalinuhan yun. Ang taong mabait, matalino. Ang kabaitan ay hindi katangahan. Huwag nating konsintihin ang pagiging tanga o palaasa ng iba sa atin. Paano pag nawala ka na? Paano kapag wala ka ng pera? Paano kapag wala ka ng maibigay sa? Paano na sila? At paano na ikaw? Ito yung ikalawa. Mag-ipon ka. Huwag masyadong seryosohin yung binibigay lahat. Wag. Kahit konti, ikaw ay magtira. Nakita po ninyo yung tanong nung matatalino? Baka hindi sa atin magkasya ito. Totoo. Alam mo ba ang mangyayari sa kinabukasan? Nasabi ng Panginoon, hindi mo alam ang araw niyang oras. Hindi lang ito yung pagdating niya. Hindi mo rin naman alam ang araw niyang oras ng pagsubok sa buhay mo. Baka magkulang sa inyo. Paano pag nakipit ka na, nagkasakit ka na, nawalan ka na ng negosyo, nawalan ka na ng trabaho? Paano kapag ikaw may sakit na? Di ba? Sa tingin niyo ba, kung binigyan ng matatalino yung mga hangal ng langis at umandap-andap yung langis ng mga matatalino at sabihin ng mga matatalino dun sa mga hangal na binigyan nila ng langis, pengi naman, sa palagay niyo bibigyan? Sana. Pero parang hindi. Kasi ang mga taong laging umaasa, kahit wala ka nang ibibigay, hihingan ka pa. Hindi ka nila mahal kung lagi silang umaasa, sapagkat dapat iniisip ka rin nila. Ngayon, hindi ka man nila mahalin, mag-ipon ka rin. Ikaw, lagi mo silang iniisip. Yung mga hindi nila iisip, iniisip mo. Hindi pa nangyayari yung problema nila. Pinaghahandaan mo na. Paano pag nagkasakit yung kapatid ko? Paano pag nagkasakit yung pamangkin ko? Tayo ba iniisip nila? Tayo kaya, naisip nila, pag nakapagtapos ako ng pag-aaral, ako bahala sa tito ko. Ako bahala sa lola ko. Ako bahala sa lolo ko. Pag nagkasakit, yung breadwinner sa pamilya namin, akong bahala sa kanya. Naka-program na yun eh. Ganun kaya sila. Remember, may sarili-sariling pamilya sila at magkakaroon din sila ng sarili nilang pamilya. Sana, naisip ka rin nila. Pero paano kung hindi? Masasaktan ka. Kaya para hindi, kahit papaano, magtira ka, mag-ipon ka, para hindi ka na rin sa kanila makaabala at maging pabigat pa. Tumulong ka ng walang kondisyon. Tumulong ka ng walang hinihiling na kapalit. Pero, wag mo rin pabayaan ang sarili mo na mag-isa, balang araw at walang tumutulong at gipit na gipit. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Tumulong tayo, pero maging matalino rin tayo.